Kung iisipin mo ng mabuti, araw-araw kang may pinapakain. Hindi lang katawan mo, kundi pati espiritu mo. At kung ano ang lagi mong pinapakain, yun ang lalakas sa loob mo. Kung iisipin mo, araw-araw kang kumakain. At halimbawa, araw-araw chocolate ang kinakain mo, darating yung point na mabubusog ka sa chocolate. At kung gusto mo naman ng apple o mas healthy na pagkain, wala nang space. Ganon din sa isip, sa puso at sa espiritu natin. Kung araw-araw mong pinapakain ang kasalanan, bisyo, kalibugan, galit, inggit, pride, unti-unti, wala ka ng gana sa banal na bagay. Wala ka ng oras magdasal. Wala ka ng interest magbasa ng Bible. Wala ka ng desire lumapit sa Diyos. Pero kabaligtaran din yan kapag araw-araw mong pinapakain ng spirit mo. Sa prayer, fasting, worship, word of God, katahimikan kasama ang Panginoon, unti-unti nawawalan ka rin ng gana sa kasalanan. Kasi kung ano ang madalas mong kainin, yun ang hahanapin ng pagkatao mo. Sabi nga sa Bible, hubarin ninyo ang dating pagkatao at isuot ang bagong pagkatao. Ibig sabihin, may lumang ikaw at may bagong ikaw, may laman at may espiritu. At araw-araw, naglalaban silang dalawa sa loob mo. May kwento tungkol dito. May matandang lalaki na nagtuturo sa apo niya tungkol sa buhay. Sabi niya, may dalawang lobo na naglalaban sa loob ko. Yung isang lobo, puno ng pride, galit, bisyo, kasalanan, at ego. Pero yung isang lobo, puno ng pag-ibig, kapayapaan, kabutihan, at kabanalan. At sabi nung matanda, hindi lang ako ang may laban na to. Lahat ng tao, meron. Ikaw, ako, lahat tayo, ito yung spiritual war na hindi nakikita ng mata. Tapos nagtanong yung apo, Lolo, sino ang mananalo? At sumagot yung matanda, kung sino ang mas pinapakain mo, malalim yon. Kasi bawat scroll mo, bawat pinapanood mo, bawat iniisip mo, na bawat ginagawa mo araw-araw, may pinapakain kang lobo sa loob mo. At kung puro kasalanan ang pinapakain mo, lalakas yung dark side mo. Pero kung spirit mo ang pinapakain mo, lalakas si Kristo sa loob mo. And ito yung hindi naiintindihan ng maraming, yung guilt na nararamdaman mo kapag nagkakasala ka. Hindi yan para sirain ka. Conviction yan ng Holy Spirit. Ibig sabihin, buhay pa ang spirit mo. Lumala lang talaga ang laban ng laman at espiritu. Yung laman mo, gustong bumalik sa kasalanan. Pero yung Spirit of God sa loob mo, gustong lumaban. At ikaw ang magde-decide kung sino ang papalakasin mo. Kaya sinabi ni Jesus kay Nicodemus, malibang ang tao ay maipanganak na muli, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. At maraming tao, akala nila literal lang na tubig yon. Pero ang mas malalim na ibig sabihin, nabubuhay kang muli sa pamamagitan ng Spirit at Word of God. Unti-unting binabago ng salita ng Diyos yung isip mo, puso mo, at pagkatao mo. Habang binabasa mo ang salita ng Diyos, habang lumalapit ka sa Kanya, unti-unting namamatay yung dating ikaw at nabubuhay yung bagong ikaw na ayaw na sa kasalanan, yung ikaw na gusto ng maging malinis. Pero ito yung importante, wag mong isipin na dahil bumagsak ka, tapos na lahat. Hindi! Lahat tayo bumabagsak, lahat tayo nadadapa, pero ang kaibahan, yung tunay na lumalaban, bumabangon ulit. Parang batang natututong maglakad, ilang beses siyang nadadapa, paulit-ulit, pero hindi siya tumitigil. At isang araw, nakakalakad na siya. Ganun din tayo spiritually. Habang binabago tayo ng Diyos, matitisod tayo minsan, pero ang mahalaga, bumabangon tayo ulit. At habang tumatagal, mapapansin mo, unti-unti nang nawawala yung dating kasalanan na dati mong hindi kayang bitawan. Kasi nakatanim na yung Word of God sa puso mo. At ano ito pa, bago ka matutong lumakad kasama si Kristo, kailangan mo munang matutong tumakbo palayo sa kasalanan. Katulad ni Joseph, araw-araw siyang tinutukso ng asawa ni Potiphar. Pero nung dumating yung moment ng temptation, tumakbo siya. Hindi siya nakipaglaro sa kasalanan. Tumakbo siya palayo. Ganun din dapat tayo. Kapag alam mong sisirain ka ng isang bagay, tumakbo ka. Hindi lahat ng laban nilalabanan ng nakatayo. May mga laban na tinatakbuhan. At ito yung hindi napapansin ng marami. Pinag-aaralan ka rin ng kalaban. Alam niya kung saan ka mahina, kung saan ka madaling matukso, kung saan ka madaling bumagsak. Parang algorithm sa social media. Kapag may lagi kang sinisearch, yun din ang paulit-ulit na lumalabas sa feed mo.
Ganun din ang kalaban, kung saan ka mahina, dun siya paulit-ulit nakakatok. Pero tandaan mo to, hindi mo kayang labanan mag-isa ang lahat, kaya kailangan mo si Kristo. Kapag may temptation, kapag may tukso, kapag may dilim, tumawag ka sa Panginoon, hayaan mong siya ang magbukas ng pinto. Dahil si Kristo mismo, tinukso rin sa ilang 40 days and 40 nights, pero hindi siya bumigay. Na-overcome niya ang temptation, kaya siya rin ang makakatulong sa'yo. At kahit ipinako siya sa krus, kahit tinanggihan siya, kahit pinagtulungan siya, hindi doon nagtapos ang kwento. Pagkatapos ng 3 araw, nabuhay siyang muli at dinaig niya ang kamatayan. Dinaig niya ang kasalanan, dinaig niya ang dilim. At dahil doon, may pag-asa pa tayo. Kaya araw-araw, tanungin mo sarili mo, anong lobo ang pinapakain ko? Yung lobo ba ng laman o yung lobo ng spirit? Kasi kung ano ang araw-araw mong pinapakain, yun ang magiging ikaw. Dahil kung pagod ka ng lumaban sa kasalanan, kung paulit-ulit kang bumabagsak, huwag kang sumuko. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Baka nasa proseso ka pa lang ng pagbabago. Baka natututo ka pa lang maglakad spiritually. At tandaan mo, mas mahalaga ang taong paulit-ulit bumabangon kaysa taong sumusuko na lang. Filipos 1:6, 1 Corinto 5:17. Panginoong Jesus, turuan mo kaming pakainin yung spirit namin at hindi yung laman naming makasalanan. Bigyan mo kami ng lakas para tumayo ulit kapag nadadapa kami. Tulungan mo kaming tumakbo palayo sa kasalanan at lumapit palapit sa presensya mo. At kapag mahina kami, ikaw ang lumaban para sa amin. Baguhin mo yung puso namin, isip namin, at buong pagkatao namin. Salamat sa awa mo at sa pagmamahal mong hindi sumusuko. Sa pangalan ni Jesus, Amen.